Babala, ito ay sensitibong paksa. Kaya kung maarte ka at maselang ka, please lang, huwag ka dito. Hindi, joke lang. So yun nga, kung hindi mo kayang tingnan yung nasa video ko o yung nasa background ko, please lang, paki-skip nyo na po yung video ko. At alam ko po na mayroon talagang mga sensitibong manonood, please lang, huwag nyo nang i-report yung video ko na to. At sa TikTok, huwag nyo sanang gawing sensitive content yung video ko na to. Dahil educational content po ito na maaari makatulong sa lahat ng tao. At itong video ko na to naway maging paalala sa lahat at magbigay aral sa lahat ng mga magulang at sa bawat isa sa atin. So yun mga kamorge, kamusta po kayo? Gagawa tayo ng video at naway makapagbigay aral nga po ito sa inyo. Bago ko naisip na gumawa ng ganitong klase ng video, may nag-send sa akin na kapwa embalmer ko din tungkol sa picture na nakuha niyang bulate doon sa binalsa mo niyang bata. Ito isipin niyo mabuti. Isinend sa akin ng umaga yon. At ayan, yan yung picture na yon. At nung kinagabihan, ako naman na nakapagbalsa mo ng bata na mas malala yung kondisyon. Na talagang sobrang dami naming nakuhang bulate sa binalsa mo naming bata. Ngayon, baka itanong ninyo, papaano namin nakuha yung mga bulate sa loob ng katawan ng bata? Ganito po yan. Hindi kami nagbubukas ng kahit anumang parte ng katawan. Kapag wala ng buhay ang isang bata na mayroong bulate sa tiyan, kusang lumalabas yan sa ilong at sa bibig. At ganyan nga kadami ang lumabas na bulate sa binalsa mo kong bata. Kaya naman ako gumawa ng ganitong klase ng video. Kumbaga parang ako yung nabahala talaga eh. Isipin mo yon, mayroon ng pumanaw na bata, yun ng binalsa mo ng kasamahan ko. Tapos nung kinagabihan lang, ako naman na nakapagbalsa mo. Ibig sabihin, talagang marami yung may ganitong kondisyon na nagkakaroon ng isang bata ng bulate sa tiyan. Kaya yung video ko na to, nag-research ako. Inalam ko kung papaano nga ba nakukuha yung ganyang bulate. At ano yung mga nagiging sintomas at kung papaano ito maiiwasan. At ayon na nga sa naging pag-research ko, nakukuha yung ganitong mga bulate nang dahil sa maruming kapaligiran. Lalo na sa mga bata, hahawak sa mga maruruming bagay, sabihin natin sa lupa yan, dahil alam naman natin naglalaro yung mga bata sa lupa talaga o sa simento, di ba? At kapag yung nahawakan nila ay contaminated, doon na pumapasok yung tinatawag nating source to hand at hand to mouth transmission. At ayon din sa mga nabasa at sa mga napanood ko, nakukuha ang pagkakaroon ng bulate sa mga contaminated food, tubig, lupa. Kaya kapag yun ang nahawakan ng bata at naisubo na sa bibig, doon na magkakaroon ng pagsimula ng pagkakaroon ng bulate. Pero ayon din sa napanood ko, hindi naman kasi agad-agad yun. Kaya doon na pumapasok yung tinatawag natin pagpupurga. At ayon nga rin sa napanood ko na dapat pala, simula ng first birthday ng baby, ay kailangan ng purgahin ng isang bata twice a year or every 6 months para makasigurado tayo na talagang ligtas ang bata sa mga bulate. Ngayon, papaano na kung nagkaroon na nga ng bulate ang isang bata? Ano yung mga sintomas? Number 1, pagpayat, pagsakit ng tiyan at paglaki ng tiyan, pamumutla, pagsusuka, diarrhea o pagdudumi. Nagkakaroon din sila ng pagdurugo sa dumi, panghihina ng katawan at yung pinakamarami kong nakita o sa mga napanood at nabasa ko, yung pangangati ng puwet. Ngayon, ikaw na magulang, kung nakikita mo na yung mga sintomas na yan, huwag sana nating ipagwalang bahala. Kumonsulta tayo agad sa doktor para malunasan at para hindi na maghirap yung bata. Ngayon, papaano naman natin maiiwasan na magkaroon ng bulate sa tiyan? Sa bagay, hindi lang naman bata nagkakaroon ng bulate. Kaya yung kung papaano maiiwasan, ito rin ay para sa ating mga may edad na. Ano-ano yun? Good hygiene or good sanitation. Anong ibig sabihin? Pinakamadaling paliwanag na siguro dyan ay yung maging malinis. Laging maghugas ng kamay at siguraduhin natin na yung mga kinakain at iniinom natin ay malinis. At siguraduhin na hindi ito contaminated. At yun, medyo mahaba na yung naging video ko. Maraming salamat kung natapos yung video ko. Naway magbigay aral po sa ating lahat. Dahil ako mismo ang isa sa nabahala sa mga bata na nagkakaroon ng ganitong kondisyon. Muli, maraming salamat sa inyo mga kamorge. Ingat kayong palagi.